bodies that's violation, no? Dapat po na ma-rectify. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Jamie. 80% ng income from search fees na pupunta sa driver. Tama? Yung 20% ng search fees na pupunta yun. Ang 20% dito. Thank you, Senator. Ito po yung binanggit ko kanina na nire-reinvest po natin sa drivers' incentives. Lahat po nung kinikita ng surge. No? Kasi po, gusto natin may portion na direksyong napupunta agad sa drivers to incentivize them na mag-operate po, no? Lalo na po sa oras ng traffic. So, nire-invest ninyo yung 20%? Yes, saan po nire-invest? So yun po, yung halimbawa, yung nabanggit ko po kanina na 3 kilometers susunduin or malad, 15, 10 minutes, kunwari ganun po yung layo, no? Hypothetically. Yun po kasi hindi nababayaran yung ating mga drivers. So, ini-reinvest natin yung kinikita, bahagi po ng 20% Sorry, na pupunta doon. hindi ko na prosundan kasi hindi ako driver. Paano ulit? So, Yung 20%? nabanggit, so ito po sir, no? Yung incentives na binibigay po natin sa drivers, Okay na tayo sa 80% pupunta sa Yes. driver. diretso, 20%, diretso, 20% saan na pupunta? yung 20% po is reinvested back to them through incentives. Okay. An example is? So yun po, yung halimbawa, yung kanina example natin na pick up time, na kapag it takes 5-10 minutes to pick up a person dahil malayo po, hindi po nababayaran yung ating driver doon. So doon po, sinusubukan natin silang i-compensate part na kinikita as an incentive. Kasi po, kawawa din mo yung driver eh. Kapag, halimbawa, naiintindihan natin na may waiting time po talaga. Dahil gusto natin, sunduin tayo sa tapat ng bahay natin, imbis na tayo po yung pumunta doon sa bus station, di ba? O sa kaya ng Tama, kasi gano'n naman talaga ang servisyo niya. So, huwag mo dapat isumbat yan. Hindi ba? Tayo si yung pasero sinusundo. Opo. Kaya nga, gano'n yung patakaran niyo. Diyan kayo kumikita eh. So, never, you've been using that term kanina pa, twice na. Kasi sinusundo yung pasahero sa pinto, hindi katulad sa mga boss. Huwag mo ikumpara sa mga boss, sa mga train, yung servisyo na ino-offer niyo. Kaya kailangan para ganong klaseng servisyo, ibibigay yung convenience to the passengers. Kaya yung passengers willing to pay more Tama po. than the regular public transport. Tama po, Mr. Chair. So yung 20% nire-invest nyo, Yes, Mr. Chair. ibig sabihin, binabalik din sa mga driver yon. At alam to ng mga drivers. Opo. Sa incentives, gaya po na nabanggit natin in the tens of millions every month, ang nire-release back po natin sa ating drivers. Okay. Nandito ba yung Lalamove? May Lalamove ba tayo rito? Yeah, Comsec. And pwede natin paupuin yung Lalamove, Comsec. Lalamove. For Lalamove, Attorney Mark Tulosan. Attorney Mark. Yes, please take your seat po. Thank you. And attorney, ano po yung posisyon niyo sa Lalamove? Good morning po, Mr. Chair. Ako po ang legal specialist po ng Lalamove. Very good. Ikaw po ito kailangan namin kausap. Yung isa kasama niyo? Si Ms. Crystal Moviner po ang head po ng aming Government Relations and Public Affairs. Okay. Good morning din po. Lalamove, marami namang insidente yung nakarating sa amin, yung pang-scam na orderin, nakita sa apps na orderin ay, halimbawa, cellphone, pagdating sa umorder, bato na, or hindi naman bato, plastic na cellphone. Kumbaga para napalitan na, or yung cellphone na in-order ay hindi akma doon sa describe originally nung kaya nainganyo yung buyer. Alam niyo ito? Lalamove. Maraming insidenteng gano'n. Mr. Chair, if I... Oo, may order na kutsilyo, halimbawa, para pantagtad sa mga gulay sa kusina. Ang darating, plastic. May mga gano'ng insidente. So, monitor niyo ito. Ano pong ginagawa niyo? Alam mo. Mr. Chair, if I may,
So, meron naman pong redress mechanism po ang platform. So, ang mga kliyente po, ang mga nagpapadala po, may paraan po para maghain ng reklamo laban po sa driver. So, natatanggap po namin yung reports kapag ka po nai-report sa amin ng mga user. And then, Matagal po yun. Okay. Matagal yun. Yeah. Pwedeng magreklamo and then may proseso, magsulat ng kay back and forth, email, tawag sa telepono, which might take, say, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. Gusto ko proactive. Gawa kayo ng paraan na para hindi mangyari ito. Example, pag halimbawa, pipick up yung lala mo ng merchandise, titingnan ngayon ng lala mo, pabuksan mo na yung merchandise niya, pipicturean. Picturean din yung seller. Diba? Para, siyempre, makikita din ng buyer na, uy, plastic pala yan. Hindi mo na-orderin yan. At mismo yung writer nyo. Makapagsabi na, uy, mukhang laruan ata ito, hindi ata ito yung nakalagay doon sa ads nyo. So may stop agad. Hindi pag, kunyari, tunay naman talaga na, alam mo, tunay talaga yung product. Kung ano yung in-order, yun talaga ang ay ipapadeliver ng seller. So pagdating doon sa buyer, pipicture yung buyer para hindi magsinungaling. Baka meron din magsinungaling dyan na, oy, hindi ko natanggap, o natanggap ko sira o balasubas na produkto. E may ebidensya ka, pinicture lang yung buyer, both buyer and seller. Gawa kayo ng mga pamaraan na ma-stop na itong ganito klase mga scam. Mr. Chair, if I may, ito pong mga rekomendasyon po na binigay niyo sa amin ngayon ay ibabahagi po namin sa grupo po namin, sa panic po namin para ma-i-introduce din po namin sa polisiya namin. Pero if I may share lang po, Mr. Chair, currently po may policy rin po kami for drivers. Although this is more applicable to parcels which may seem suspicious. So doon po kasi nagmamandato po kami sa drivers, nag-advise po kami na if they think na suspicious ang isang parcel, they can ask the sender for consent to open the parcel. And then, ngayon po, yun lang po, ang limitasyon lang po is subject siya sa consent ng sender kasi po pwede pong tumagi si sender kung ano po yung laman ng isang secured na parcel. Especially wala rin po kasing regulation which allows us to freely ask for opening a parcel. Pero idudulog rin po namin sa panic namin yung mga rekomendasyon niyo po para po makatulong sa pagbawas po ng mga ganitong insidente. Is it true na mayroong mga accounts na naibibenta? Tapos ito yung mga accounts na ito na binibenta ang nagagamit sa pang-scam. Mr. Chair, meron na pong mga nakarating sa amin nga po na report na iba po yung nakarehistro sa plataforma, Right. iba po yung driver na dumadating. Kaya po nagkaroon po kami ng inisyatibo ngayon sa Lala Move. Nag-introduce po kami ng facial recognition technology sa driver's app para po kung halimbawa po napansin ng isang user na iba yung dumating na driver or iba yung sasakyan, pwede po nilang i-report sa amin at kami naman po, pinoprompt po namin yung driver na i-accomplish yung facial recognition. So ngayon po, yung team po namin na nag-handle ng registrasyon ng mga driver namin, kapag ka po nakita nila na iba po yung mukha ng driver na lumabas doon sa facial recognition prompt versus doon po sa photo na in-upload nila noong nagrehistro sila, automatic po na nababan po yung driver from the platform para po hindi na po nila magamit yung platform. So ito po yung naging proactive step namin recently para po mapigilan yung paggamit po ng mga sold or shared account. Okay. Thank you. Meron din ba sa Angkas at Grab? Yung tinatawag na facial recognition na binanggit ng Lala Move? Pero po, no, feature? yes, Mr. Chair. Sa amin po ay may pagbahagi po ng ating KYC at safety feature na Know your customer? magkaroon po. Okay. Sa Angkas? Sir, well, we used to have it, sir, pero we upgraded the app, so ngayon inaayos pa po namin. But that is in the roadmap po. So sa
You used to have it pero kinansel niyo. So ba't Hindi po, kinansel? hindi po. Ganda yun. Hindi po kinancel, Mr. Chair. Ano po, nag-upgrade po kami ng app, so we have to update po the feature. So ina-update po namin yan. That is part of our roadmap po, sir. Okay. Grab, kapag nawala yung isang item na pinag-deliver sa inyo, ang babayaran nyo lang at protection guarantee ay 10,000. Lalamove, 2,000. So paano po yung nawala na ang dahilan ay napabayaan ng inyong rider-driver ay more than that? So paano yun? Kung halimbawa, cellphone worth 60,000, pinadeliver sa inyo. Eh, ang babayaran mo lang lalamove kung wala ng driver niyo, 2,000 lang. At kayo Grab, babayaran niyo 10,000. Di ba lugi yung consumer? Salamat po, Mr. Chair. No? Sa amin po, kahit po obligasyon obligado po ang rider na hindi po na i-deliver na maayos ang kanyang parcel ng isang tao. Itong dagdag na guarantee ng 10,000 ay over and above po doon sa mandato na binigay sa atin ng batas. Pero kapag case-to-case basis, in-escalate po at nakita natin based on our findings na may irregularities that are caused by the platform. Tayo po ay iimbestiga at titignan kung may nararapat po na additional compensation. So sa amin po, maganda na i-report po agad kung ganito po yung issues at hand. So, lalamove, 2,000 lang? Mr. Chair, although yun po yung stipulated doon po sa terms and conditions ng app, kagaya po nung ginagawa ng Grab, iniimbestigahan na rin po namin ito on a case-to-case basis. Paano po kasi ginawa investigasyon, talagang kapabayaan ng driver, kaya nawala yung rider o driver, nawala yung yung isang gamit na pinadeliver. O tapos na-confirm na talagang yung merchandise na yun ay worth 50,000. And then ang babayaran nila 2,000. Mr. Chair, there are instances naman po na lumalagpas rin po kami doon sa naka-stipulate po na limit of limitation namin sa TNC. So, yung mga basta, ibig sabihin, babayaran nyo kung magkano talaga yung halagang nawala na gamit doon sa customer. Sa ngayon po, hindi ko lang po alam yung eksaktong datos kung ilan po yung nabayaran namin ng buo, ilan po yung na-offeran po namin na although hindi po is substantial naman po dun sa halaga nung nawala sa kanila. Mr. Chair, if I may, yung mga factors din po kasi na tinitingnan namin is sino po ba between the driver and the user yung nagkaroon po ng lapses din sa packaging, sa pag-handle ng parcel. So ngayon po kung mapatunayan po natin na yung driver po, sa driver side po talaga yung may problema, doon po kami mas nagbibigay po ng konsiderasyon, kaya po lumalagpas po kami. May mga pagkakataon po na lumalagpas po kami doon sa limit of limitation na in-stipulate din po namin sa terms and conditions. Okay, Attorney Teofilo Guadis ng LTFRB. So ano po yung regulation meron kayo tungkol dito sa pinag-usapan namin, yung insurance ng mga nawawalang gamit na pinag-deliver ng mga customer sa lalamove o Grab. Narinig mo naman kanina, yung Grab is up to 10,000 lamang, o lalamove is up to 2,000 lamang. Ano ba dapat, magkano ba dapat, meron bang standard na dapat susundin o bahala na sila?